Good morning po sa ating pong mga kabaka, sa ating pong mga followers, at lalong higit po sa mga member po ng ating community. So sa tinagal-tagal po ng panahon na wala po tayong update patungkol po sa mga taong natulungan ng carnivore way of eating, ay bago ko po makapanayam si Tito Conrado, ay nakausap po muna natin ang kanya pong anak at na-amaze po talaga ako sapagkat tatandaan niyo pong mabuti na bago po mag-decide ang isang tao na gawin ang carnivore way of eating, medyo matinding pag-aaral, matinding pagre-research ang gagawin po ninyo bago po talaga makumbinsi ang isang tao na gawin po ang carnivore way of eating. Then, nung napanood po ng pamilya po nila yung video, ay medyo nawirduhan po talaga sila sapagkat wala naman talaga na basta-basta gagawa nito. Kumbaga di naman ito basta-basta tinuturo. Pero sa ngayon po pagkakataon po na ito ay makakausap po natin ang isa pong pasyente na kapitbahay po namin before sa Lovely Village. Ano po, Tito Conrado? Ako, bata pa po ako noon at nakakatuwa po na nung nalaman ko na si Tito Conrado po ay natulungan ng carnivore way of eating, ay hindi na po ako nagdalawang isip na puntahan siya at para po ma-interview patungkol po sa kanyang naging sitwasyon. Kaya ito po, hindi ko na po patatagalin. Nais ko po nga ipakilala po sa inyo si Tito Conrado. Yun po, bali may una po ako sa inyong katanungan. Ano po yung sakit po na meron po kayo before po kayo mag-start ng carnivore way of eating? Yeah. Ang prostate. Prostate. Prostate at sakit sa likod. Na yung kay Dr. Wabel ay rheuma lang yan. Sa dibdib sumasakit. Hanggang by the month of September, pinipilit ako mag-MRI para malaman ko kung ano talaga. Sabi Dr. Wabel ay nagtatanggihan pa yung mga doktor ng mga espesyalista. Kinakal na din magpa-check up ako ng ganoon. Ang kailangan yung paper may yung talagang qualified na doktor para doon. Madalit sabi na pilitan din ako magpa-test at takot-takot nga ay. Okay. Sa pagsusuot sa parang kabaong. Ngayon, nang madiscover na, after 1 week pa, na-discover na meron pala akong cancer sa buto. At yung ang pinupuntriya yung buto sa dibdib, sa likod, at saka sa likod. At stage 4 na. Yun. Kaya sabi ng isang doktor na specialist sa buto, na sa taga-Uni Health, ay tinawag yung mga yung misis ko sa kwarto, takot pinalabas. Pala sinabing wala ng pag-asa. Wala So, na. ibig sabihin po, ang naging reaksyon na po ng doktor ay wala na po talaga Wala ng pag-asa. Pero itong specialistang pinintahan namin, recommenda ng aking manugang, ang kaibigan naman yung espesyalista sa ospital, ay sinabi na gagamutin. Yan lang sagot. Pero noong panahon yun, pumunta kami doon, ay di ang check-up ay weekly. Pero ako'y nagsimula na dinadala niya ako nung umuwi na nga yung mga anak ko. Dahil kaya umuwi pala, ay akala nila tapos na eh. Tatapos na ako, hindi pa rin magkita-kita. Kailan pa sila uuwi kung ako'y wala na. Ngayon, sa kanilang pag-obserba nga, sinabi ng isa kong anak, na yung taga-Australia, na, ay madali yan tatay, mag-keto diet ka. Keto diet. O, keto diet. Doon ka magsimula. Yung primero, napakahirap talaga. Dahil kakain mo lang yung kanin, unti-unti kong inalis. Basta kakain mo lang mga sabi sa akin, kaya mo lang isda, yung manok, baboy. Pero yung purely meat na po, yung nag-carnivore na po, kailan po nagsimula Yung yun? carnivore ay September, itong April and May. April and May 2020. Ito na. Talaga? Oo. 2 months pa lang. 2 months pa Talaga? lang. Naobserbahan ko,
pag 3 days na kain kong gano'n, yun ay lang kakainin ko. Yung mga sakit-sakit kong tiga-konti, nangawala. Pero ang problema, pag kumain ka ng kontra, kumain ka ng matamis, May react agad. may reaction agad, mga Bilis, 2 days, 3 days. Masakit yung likod ko, masakit ulit yung dibdib ko. Pero pag after 3 days yun, diretso yung pagkain ko ng beef, yun nawawala. Hanggang ngayon, wala na. Ibig sabihin, dun sa healing process po, ay nakita po ninyo na kapag nag-cheat, pag kumakain ng iba, ay bumabalik po uli agad yung Oo. sakit. May effect agad. May effect po agad. Pero nung pag naka-strict po talaga kayo, yung mga sakit-sakit talagang hindi niya nawawala. Before po ba, hirap po kayong maglakad po talaga? Ay, hindi ako nakakalakad talaga. Grabe, ano? Amazing na pala talaga itong Oo. nakikita ko ngayon. No? Hindi ako nakakalakad. At ako nga ay pinaliliguan na eh. Talaga? At saka napakahirap. That was September, October. Pag ako nakaupo lang. Last year po yun. Oh, itong year na ito. Last year, September. Last year. Yan ang hirap. Pagka napapahinga ako sa kung minsan inaabot ako ng pag-ihi. Kaya nakapampers. Ay, ang init naman. Yun. Hanggang sa, basta sabi ng anak ko kumain ka tatay ng beef at ano pong naging reaksyon ng buong pamilya po ninyo? No? ay very supportive naman. Yun po, Yan. pinakamaganda. Oo. At sabi nga ng manugang ko nga ay asawa ng aking anak na taga-Australia. Ay sige tatay at kami ang magpapagamot sa iyo. Ayun siya nagpapadala nga ng buong buwan para bumili nga ako ng beef. Ay ang beef lang na pwede, sinubukan ng premier, nagpablog sa palengke, hindi pwedeng, hindi makain. Pero po, ang nakita ko po dito, ba't po naging mabilis yung recovery po ninyo? Hindi matigas ang ulo ni sumunod po kayo agad eh. Kasi yung iba po kasi mga nakakausap ko, alam niyo po, sabi nila Tito Conrado, mamamatay din naman. Yun nga sabi. Para ang katwiran nila, masaya sila sa pagkain ng mga cake, ng chocolate. Mamamatay din naman, ay hayaan nyo na. Ay, ayun na nga, Tatay Conrado, patay na. Pero sabi nga nung aking kaanak na si Dennis, yung nasa Australia, ano ba tatay ang gusto mo? Mabuhay. Masarap na pagkain, na minararamdaman mo sa katawan mo, o yung pagkain parang hirap na kainin mo, pero masarap ang pakiramdam mo. Amen. Kasi ko, gusto ko ganun. Hindi ngayon sinubukan ko na nga, na puro beef. Sila nga ang gusto ko pa ay rare, ay yung nadugo-dugo pa. Wow. Dahil nung kami nasa Hong Kong, ako nagtatrabaho doon sa nightclub, sa Excelsior Hotel. Ayun ang order ko palagi, yung medium rare. Doon may libre kami sa hotel. Hindi kaya kahit ilang steak ang kainin mo, libre. Ayun. Kaya hanggang nadadala ko ng umuwi dito, pag steak nila ang gusto ko ay yung medium rare, yung may dugo pa. Ayan. Pero ilang taon na po kayo, Tatay Conrado? Ako 87 na. 87 na po. Ibig sabihin, December 88. hindi po imposible para sa mga senior, mga nasa 80 plus na gawin po talaga. Oo. Napo na kayo. May pag-asa pa pala. May pag-asa pa. Oo. So ito po para po sa mga manonood po natin sapagkat meron po tayong 12,000 followers and 3,700 members sa community po na may mga nagba-viral po tayo mga videos. Ano po yung mensahe po ninyo sa lahat ng makakapanood po nito na may matinding sakit din po na kagaya po ninyo? Kasi sabi nyo nga po, sabi ng doktor, parang wala ng pag-asa, inayawan na, gagamutin, parang ititreat pa rin, pero bahala na kung alam na wala na rin talaga mangyayari. Yes, yung doktor nang tumingin sa akin, sabi, gagamutin, ay di, nag-keto diet na ako noon. Napunan niyang 1 week lang, every 1 week ako sinisiko pa. Unang resulta, agad sabi, good ah. Ikalawang linggo, very good ah. Ikatlong linggo, very, very good ah. Sabi sa akin hanggang sa gamot niya, paunti-unti hanggang sa naging 2 na lang. Ngayong panahon ito, ay inintay ko lang maubos yung isa kong gamot na
Sabi sa prostate nga daw yon. Dahil na po na ko ininom po, walang bisa, parang walang bisa. Laka ng gastos, walang bisa. Kaya sabi ko, pagkaubos nito, susubukan kung wala ng gamot. Sa carnivore na lang ako, diet ako. Kukunin ko, napon ako ikuan eh. Pag kumain ako, sunod-sunod na beef. Yan na yung pagkain ko pa, hindi pa araw-araw. Kumisan ay manok. Kumisan ay Nag-alternate isda. mo siya. Oo, yun ang kain ko. Yun ang papak. Ganon. Pero pag nakita kong, pag napon ako eh, pag kumain ako ng beef, ay yung mga sakit na tiga kong nararamdaman ko, nawawala agad. Galing ano. Yun ang effect. Kaya sa ko, aba, may pag-asa pala. Yung aking kapatid ay iniikayat ko na siya may parang leukemia. Opo. Kaya ang katwiran ay, bayahin ako. Bayahin ang gana rin. Final message niyo po, Tito Conrado. Final message po ninyo sa mga makakapanood po nito. Sa mga nakikinig at nanonood siya ngayon, ay huwag kayong mawala ng pag-asa. Habang buhay, may pag-asa. May kasabihan tayo na pagkahaba-haba ng gabi, may umaga pa rin darating. At pagkadilim-dilim ng gabi, may bukang wayway na darating. At ito nga ang sinasabi kong darating na swerte yung magpapabago sa ating buhay, magpapahaba, magpapalakas, yung carnivore diet. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Totoo yan. Yeah, thank you, Lord. At saka may dasal pa rin. Yung natural lang, yun. Yun. Gawin ninyo. Huwag ninyo susubukan kung di gagawin. At totoo ito. Kaya ako ibinabahagi para kayo makatulong sa inyo. Para kayo, lahat tayo may pag-asa habang nabubuhay. Kaya maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Ayun po, naku, grabe. Ako, sa totoo lang, habang in-interview ko si Tito Conrado, ako po ay kinikilabutan sapagkat na alam naman po natin sa mga followers po natin sa social media, January 2023 pa po tayo nagsimula sa carnivore way of eating. At in a short period of time, kaya po tayo nagsimula from low carbs ng September 2022 at January 2023 ay nag-carnivore na po tayo sapagkat nakita natin yung napakagandang resulta ng pure carnivore diet at mas mabilis talaga yung recovery ng mga taong may sakit. Kaya po, hindi na po ako nagtataka in a matter of 2 months na kinukwento po niya. Pero si Tatay Conrado po ay nag-start po siya based po sa kwento po ng kanyang anak na si Ate Cherbel po ay nag-start po muna siya sa low carbs. Syempre po, para sa mga 80 plus o ano man po mga senior citizen, hindi po agad pwede na rekta po agad ng carnivore. Alam naman po natin, tinuturo po natin na utay-utay alisin yung kanin, yung mga fruits, vegetable. Then, ayun na, di ba ang inaalmasal niyo po ay itlog? Itlog ka. Hindi pa po kayo strict sa beef talaga, nag-alternate pa po kayo ng ano eh. So, bilang pasasalamat ko po kay Tatay Conrado, nalimutan ko naman po yung merch po natin, bibigyan po natin siya, pati po nung produkto po natin na KBC, yung 3 set po, at saka po Himalayan salt, bibigyan ko po kayo ng 1 kilong Himalayan salt, bibigyan po kita. Salamat. So ito po ay sinusupply po natin sa community na pinaka-highest po siya na na minerals. Siya po yung highly recommended, even yung mga nutritionists, yung mga carnivore. Marami naman pong asin sa market, pero mas trusted ko po ang Himalayan salt. At yun po yung nagsisilbing electrolytes po natin na yun po, nakita nyo din po yung bisa ng asin ng asin. So yun po, naku, maraming salamat po at intayin po ninyo, magpipicture po kami ni Tito Conrado na hawak-hawak na po niya yung 1 kilo na asin bilang regalo ko po sa kanya. At yung merch po na ina-avail po ninyo sa ating community, ibibigay ko din po sa kanya. Small. 3 po yung nakaredy na iban ko po sa upuan eh. Basta babalik po ako sa inyo dito at kumustahin po kayo. At bilang dahil po tatay po siya ng best friend po ng kapatid ko, ay libreng consultation na rin po ang ibibigay ko po sa kanya. I-monitor din po natin siya kung paano po nagtiwala ang mga followers po natin from different countries. May mga followers po tayo sa Los Angeles, sa UK, sa iba't ibang bansa po na tinuturoan ko din po online.
Yun nga lang po, may consultation fee po ako online. Pero sa inyo po, libre ko po siyang ituturo po sa inyo lahat. At Yeah, at least thank you. matulungan din po yung sa ano po ninyo, yung prostate po ninyo. Pero at least simula na yun. Yung natutulungan na po yung bone cancer po ninyo. At ang i-update naman po natin sa mga susunod na buwan ay yung lab test po niya. Yung lab test po niya. So abangan po ninyo, ito po yung first video po natin. At may mga update pa po tayong paparating regarding po sa complete healing po talaga ni Tito Conrado. So amazing lang po. Wala pang isang taon. Ilang months pa lang po kayong nagka-carnivore? Dalawang buwan lang. 2 months. buwan pa lang. At may wheelchair. Okay lang mo makita yung wheelchair, yung ano niya? Ano doon nakatago? Naka-wheelchair pa po siya dati. Pero ngayon, grabe, from garden, ang bilis narito na agad. Tapos upo na po siya agad. So, amazing po talaga. Kaya para po dun sa mga nakapanood po ng video po na to, wag na po kayong magdalawang isip kahit ganitong edad ay nakita ko lang po dito ay yung suporta ng pamilya na nagpalakas ang loob po sa kanya para po tuluyan po siyang gumaling at lumaban po talaga sa kanyang sakit na bone cancer. And sooner or later po ay i-update po natin lahat ng mga nakapanood po nito ay regarding po sa kanyang lab test. Ano po? So yun po, maraming pong salamat at tatandaan niyo po kahit gaano man daw po kahaba ang gabi, May bukas na darating. may bukas sa darating, may liwanag pong darating. God bless everyone. To God be the glory.